Alam niyo ba mga kababayan na tinakot pala ng isang kongresista si VP Inday Sara kanina sa Kongreso ng kulong? Contempt mga kababayan. At ang nanakot niyan kay Sara ay walang iba kundi ang napaka-inosente. Maputi pa sa alkitran, berhen pa sa imbornal, at walang bahid ng kasalanan na si Garin, ang Dengvaxia Queen mga kababayan. Pinasari niya ng contempt si Inday Sara Duterte mga kababayan matapos siyang sagutin ni Sara na I will not forgo na blah blah blah. Hindi natin memoryado, basta ang bottom line ay hindi sasagot si Sara ng mga tanong. Bahala na ang Kongreso kung ipapasa nila ito o hindi. Sabi ni Garin kay mga kababayan, kay Miss Diwata Stella Kimbo na Madam Kims, mayroon na bang nakulong? Na resource person dito sa budget deliberation in history? Mukhang ang pinapalabas si Garin mga kababayan na baka si Sara pa ang una. Pero hindi po nagpapatinag si Sara mga kababayan. At ang sabi niya, wala akong pake. Kaya nga daw hindi niya pinapunta ang mga tauhan niya mga kababayan dahil mayroon na siyang intel May nakapagsabi na sa kanya na mayroong script ang pang-aatake nila doon sa Kongreso. Kaya pumunta siya mag-isa dahil kung mayroong makontempt, siya lang, hindi madadamay ang mga tauhan niya. Panoorin niyo po mga kababayan. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Yun pala no, at taas. Hindi natin memoryado. So, Madam Chair, I do respect the contention of the Vice President. Eto si Garin mga kababayan, ang Dengvaxia Queen. My last question is to the Honorable Chair. Yeah. As it was mentioned si Kimbo earlier. Madam Chair, I am not sure, but can you appraise us in the history of the Congress of the Philippines during budget briefings and deliberations? Has the Committee on Appropriations ever detained any resource person? Mayroon na ba daw na-detain in the history? So anong nananakot ka ba Garin? Anong ibig sabihin mo? I-detain mo si Sara? Hello! Kung mayroon dapat i-detain dito, ikaw yon Dengvaxia Queen. Akala siguro niya mga kababayan, nakakalimutan pa natin itong ginawa niya sa Dengvaxia. Kumusta na pala ang kaso mo sa Dengvaxia, Gagarin? Janet Gagarin mga kababayan. Diba ang daming nabiktimang bata, sabi nila? Dahil dito sa kagagawa nito si Panot na amo nito, na kung saan eto ang DOH Secretary mga kababayan. Nagka-issue nun, diba? Tapos biglang namatay ang issue, nakasuhan itong si Gagarin O kung mayroon dapat pakulong dito, ma-detain. Ikaw yun Garin. Sige, ipakulong mo si Sara. Tingnan natin ha. Magtago ka sa saan mang hukay Garin kung magiging presidente yan si Sara Bulok ka sa bilangguan, mayroon ka pang atraso sa Dengvaxia. Nanakot-nakot ng detention. Yan ang pambato nila sa Congress mga kababayan. Detain, contempt. As if naman makukulong dyan habang buhay. 1 day, 3 days, 1 week, makakalabas din. Gagarin. Never. Thank you very much, Madam Chair. Maraming salamat po. Ano daw ha? Pakinggan natin ha. Operations ever detained any resource person. Never. Tinatakot si Sara mga kababayan. Madam Chair, maraming salamat po. Vice President. Akala mo matatakot si Sara Gagarin? Salamat. Some members of the House of Representatives. Meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin. Nag-snitch. Sinumbong kay Sara mga kababayan ang plano ng mga animal na mga buhaya. Na merong script. Merong script. Sa pagtatanong about sa confidential funds. Meron nga, di ba? Di ba lahat sila mayroong presentation pa, mga PowerPoint pa mga kababayan? That is why I decided na hindi pa atinin yung mga ibang officials ng Office of the Vice President because nakalagay naman doon sa inyong invitation. In this regard, may we respectfully invite the Vice President or her duly authorized representative. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it. I will come alone. So that kung i-contempt man ninyo ako. Garin, i-contempt mo man si Sara.
Hindi takot si Sara, oh. Gagarin. Oh, Gagarin, Janet Gagarin. Ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao Oh. dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila Subukan nyo. Ikulong si Sara. Sige. sa mga bahay nila. Ganyan ang leader, mga kababayan. Dahil alam niyang bababuyin siya eh. Nalaman niya na mayroong script, mga kababayan, itong mga buhaya. Kaya, gumanti si Sara. Naisahan sila, mga kababayan. I will not forgo just on something hindi natin memoryado yung mataas sa linya. Oh. Honorable Ortega. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I-forward natin itong si Diwata, oh. Ito si General Torre, mga kababayan. Hoy, General Torre, akala ba namin andun ka kay Kibuloy? Kumusta ng heartbeat ni Kibuloy doon sa lupa? Ay, hindi pala ito si Torre, no? Akala natin si Torre, si Kimbo pala yan. O si Kimbo ba to? Si Paris Overload. Ewan lang natin, sige, forward. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our Submit full na. cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022, considering that in the government, usually, we disperse millions, if not billions of pesos in a single day. And what makes it even more perplexing is that government agencies are often criticized for low budget utilization rates. Bakit palagi nilang binabala yung confidential fund? Inaudit din ng COA eh. Ando na sa COA. Hayaan mo nang matapos ang audit. Oh, at isa pa, paulit-ulit. Last year, ganyan din. Hanggang ngayon. For this proposal, as an example, we were even required to explain the low utilization or disbursement rates and present a catch-up plan for such. Which then, sabi nila, Waldacera, eto nga low utilization rate, pero nakaka-catch up. brings us to the matter of impeachment. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either pero mga kababayan ha, alam nyo ba na nagpaplano hindi nagpaplano pero nananawagan itong si Trililing sa dalong kanin, mga kababayan ngayon. Oh, dito sa mga congressman. Ganito na ba kalakas si Trililing ngayon ha? I believe, sabi ni Trililing. Wow, pang-search no? It's time to impeach Sara Duterte as Vice President. Sama-sama tayong mananawagan sa ating mga mambubutas. Impeach Sara /impeach Sara, sabi ni Estela, mga kababayan. I believe. Aklang-akla si Estela. recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, Pero wag mag-alala, mga kababayan, kahit pa mukhang pinagtutulungan si Sara dyan sa Kongreso, kapag si Sara na ang magiging presidente, lahat yan magbabaliktaran. At yung talagang nanguna ngayon sa paninira sa kanya, lagot yan. Ilalaglag yan ng mga balingbing din ng mga kongresistang iyan. this is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. In Several fact, months. a member Years na nga eh. Pag-upo pa ni Sara, impeachment na sila ang plano. of the lower house has publicly declared in an interview where she was quoted by the Philippine Daily Inquirer Pangalanan na natin si Francisca Castro, yung convicted child abuser. saying that in light of the possible numerous violations of the OVP on the use of the 125 million confidential fund, which is not in the 2022 General Appropriations Act, we are not discounting the fact that it may file an impeachment case against the Vice President. Hindi na maitatago, mga kababayan, dahil recorded po yan na sinabi yan ni Franz Castro, si Francine, na convicted child abuser. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na hindi nagpapatinag si Sara kahit pa'y tinakot ni Gagarin, Janet Gagarin, ng detention? Post your comments below.